Magandang araw mga kaibigan, welcome po sa ating episode. May magandang balita mga kababayan na ating ipapaabot sa ating mga kababayang Pilipino. Ano po, lalong-lalo na yung matagal na pong naghihintay kasi nawala nawala sa eksena mga kababayan. Ano nangyari? Ano nang balita doon sa pagkakakulong at kaso ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapaiba muna tayo. Iwanan muna natin itong issue sa ating paligid ng pagkahaba-haba mga kababayan ng mga araw na iginugol na. Pero wala pa rin natumbok na tao mga kaibigan na sabihin natin siya talaga ang pinaka-utak. Pero para sa atin, mga Pilipino, alam naman natin kung sino talagang mga responsable nito Di ba po? Kaya mapaiba muna tayo mga kababayan. Total naman ang pinanghihinalaan na pinakautak po ng maanumalyang flood control scandal mga kababayan na walang iba, former Speaker Martin Romualdez ay humarap na po sa Independent Commission for Infrastructure. Pero ang aking kinatataka lamang po, willing naman pala siyang humarap Bakit hindi siya voluntaryong humarap na lang, sabihin natin, doon sa Senado? Di ba po? O kaya doon sa Kongreso, pero wag na tayong aasa sa Kongreso. If your conscience really is clean, pumunta ka. Ayun sa Senado. Doon sa Senado, di ba, kasi nakikita natin parang meron pa tayong konting tiwala na iwan sa Senado nung at first. Ngayon, wala na tayong naiiwang tiwala. Sorry po pag pasensyahan na lang ninyo ako. Sa akin lang ito. Wala nang naiiwan tayong tiwala as far as this issue is concerned. But all other issues mga kababayan, okay tayo. But as to sa issue nitong flood control mga kababayan, paghanap kung sino talaga ang pinakautak, wala na tayong aasahan. Huwag na tayong umasa. Paano tayong makaasa mga kaibigan? Sila lahat mayroon ngang mga issue about insertion Di ba po? Ngayong mga susunod na mga episode natin, pag-usapan natin ito mga kababayan. Itong tungkol sa sitting ngayon diyan sa Senado, yung nasa minority, pag meron silang isinangkot sa mga kasamahan nila sa minority, yung grupo nila Sis Escudero, sila na yung minority ngayon, di ba po? Sabi, mga kababayan, insertion, kung meron silang pinasok. Pag doon sa majority, kasama na si Risa Hontiveros na napakaingay, kala mo malinis, ang sabi niya sa kanila ay amendment lamang, hindi insertion. Magkapariho lang yan silang karabaw Amendment doon sa original, insertion din yun, pinasok din yun. Kaya, next episode, sa ibang episode natin, pag-usapan natin ito mga kababayan. Alam niyo magandang pag-usapan yan. Dito tayo sa nakuha nating balita mga kababayan. Paki-share, paki-like, paki-subscribe naman po sa ating channel, Broadcasters Viewpoint mga kababayan. Okay? Dito sa balita natin nakuha mga kaibigan, sa mga matagal nang naghintay po nitong the past ilang mga kabuan-buwanan na po. After nga nung hinuli, pinadala nila Remulla, PNP chief dati, na ngayon linaglag na, iniwanan na siya, sorry ka na lang. Sorry ka na lang, ginamit ka lang. O di ba? Sino ba yon? Si Torre? Wala na siyang silbi. Ginamit lang siya. Super tapang noon. Sa bagay naman, di natin alam kung anong meron. Di ba? Di natin alam kung anong meron
Kaya sobrang tapang nila. Anyway, pero itong balita mga kababayan na ating nakuha, si former President Roddy Duterte may tsansa yata na yung hiling ng kanilang, siyempre, yung hiling nila mismo through counsel, na baka magkaroon nga siya ng pansamantalang kalayaan, like magkaroon ng possible house arrest or magkaroon ng possible, it could be, pwede siyang mai-grant sa kanila na maging payagan siyang kupkupin ng ibang bansa, mga kababayan. There is a big possibility. Alam niyo why? Ito ang lumabas na balita, mga kababayan. Basahin ko ito Lumabas ito, mga kaibigan, para mas maliwanag sa source natin, News 5. Although lumabas na ito sa lahat, pero dito sa News 5, mga kababayan, dito ko kukunin ang source natin. Okay? Ng balita. Ang nakasabi dito, ICC disqualifies Prosecutor Can due to conflict of interest in Duterte case. Itong si Can, siya po ang chief prosecutor dito sa kaso niyang kinakaharap, mga kababayan, dyan sa Netherlands. Exit na tayo bilang membro ng ICC, pero yung mga crimes before doon daw, yun ang sinama nila, mga kababayan, no? Yung mga crimes before ng taon na lumabas tayo, yun ang sinama nila sa kasong sinampa, crimes against humanity, laban kay former President Duterte. Alam naman natin ang facts of the story, na hinuli siya from Hong Kong, pagbalik sa Pilipinas, kasi nagpunta siya ng Hong Kong at the time. Pag-uwi, sinalubong sa airport, diyan pa lang sa tubo ng daanan ng mga pasahero from the aircraft, sa aeroplano, sinalubong at hinuli na siya. At yun ang makasaysayang istorya sa buhay ng dating Pangulong Digong bago siya napadala sa The Hague, mga kababayan. And to cut the long story short, sinabi ng kanyang pamilya, it was a kidnapping. Okay? Wala lahat legal basis, mga kababayan. Even in the Rome Statute, wala doon. And former DOJ Secretary Boying Rimulya inadmit na wala nga doon. Wala din sa Pilipinas. Because dito sa batas ng Pilipinas, kailangan siya may kasong kinakaharap dito. At yung ating judicial system is no longer functioning. So that siya pwedeng ipapadala, mga kababayan, doon sa International Criminal Court. Pero wala. Kumpletong-kumpleto tayo dito. Di ba po? So, that was the story. Ngayon, yung prosecutor doon, na si Karim Can, mga kaibigan, siya pala, isa sa mga abogado, mga kababayan noong panahon, sa Philippine Human Rights Commission, PHRC, Philippine Human Rights Commission, na nagkaso kay former President Roddy Duterte. That is why nung tumakbo ang kaso, mga kababayan doon, matagal nang gustong ipapadisqualify ito ng counsel ni former President Duterte, mga kababayan, kasi po there is a clear conflict of interest being involved before sa investigation, mga kababayan, sa Human Rights Commission sa Pilipinas noong panahong iyon. Okay? So ngayon, pumasok siya, mga kababayan, siya pang naging chief prosecutor. Siyempre may interest na. Di ba po? Kaya sabi nung argument, mga kababayan, ng legal counsel ni former President Duterte, si Koopman, Attorney Koopman, sabi niya, there is a clear conflict of interest. A prosecutor now, chief prosecutor now, is involved before of prosecuting or investigating sa mga accusation against kay former President Roddy Duterte nung time na hindi pa siya even president.
Nung mayor pa siya ng Davao City. Okay? Kaya, sabi niya, hindi pwedeng maging kasama siya dyan sa prosecutor. But, alam natin, di ba? Yung mga istorya tungkol dito, mga kababayan, parang at first, inayawan pa. Ang dami pang, ang tagal ang mga ano nila doon, mga legal moves na ginawa doon ng legal team ni Presidente Duterte, former President Duterte, hanggang sa very lately, lumabas na po. Lumabas na po mga kababayan na siguro nakikita na ngayon mga kaibigan ng the very composition of the International Criminal Court. Because ang International Criminal Court mga kaibigan ay isang korte na naghahanap ng totoo tungkol doon sa mga accusation of violation of human rights. Mas magulo noon kung hindi ginanon, mga kababayan, ni former President Roddy Duterte. O tingnan niyo ngayon, ano na nangyari? Di ba? Di kaliwat kanan ang nakawan. Kaliwat kanan ang krimen. Ang mga nabiktima, mga kababayan ngayon, mga biktimang inosente. Noong kapanahonan ni former President Duterte, nung mayor pa siya ng Davao City, mga kababayan, ang mga biktima noon, totoo naman, meron. Hindi naman tinanggi. But yung mga bumiktima, mga kababayan, malay ninyo, mga paryente nung mga ginagago nila, pinapatay nila, rinirape nila. Ako nga, kapatid ko nga biktima nga ng hold-upan, napatay mga kababayan siya. Nagtrabaho ng marangal na trabaho bilang isang security guard, hinold up yung bangko, pinatay yung kapatid ko. Until daw, naghanap pa kami ng hustisya. Wala pang hustisya. You cannot imagine that. Anyways, balikan natin itong lumabas na balita, mga kababayan. Sabi dito, na-disqualify na si Prosecutor Karim Khan. Na-disqualify ng International Criminal Court Appeals Judge sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa, anong sabi? Posibleng conflict of interest batay sa nakuha na kopya mula po sa Reuters. Isang mapagkatiwalaan po itong media outfit, mga kababayan, international. Okay? Now, according dito, sa lumabas na balita, mga kaibigan, nitong Agosto ng hilingin ng kampo ni Pangulong Duterte, former President, na i-disqualify si Khan, kanila conflict of interest ang involved ni Khan sa communications mula sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Ayan ang lumabas, mga kababayan, na nakuha nilang balita. Now, paliwanag pa dito na wala na dapat papel si Khan. Kumbaga, may argument, mga kababayan, dito ang abogado ni former President Duterte na dapat wala ng papel si Khan sa kaso dahil nirepresenta na niya ang Philippine Human Rights Commission sa pagpangalan kay Duterte bilang top suspect. So, sabi nila, nandiyan na yan, mayroon ka ng papel at papapil ka naman bilang, kumbaga parang dual na. So, there is really a conflict of interest, mga kababayan. Kaya nga po, ang International Criminal Court Appeals Judges nag-disqualify, mga kaibigan, kay Prosecutor Karim Khan. Ayan po ang balita, ha. So, para sa mga kababayan na until now umaasa pa po na sana po makakauwi. Hindi natin alam kung makakauwi ng buhay o wala ng buhay. Yung iba umaasa na lamang kung hindi man makakauwi, at least makalabas man lamang sa ibang bansa siya o kaya may tinatawag na house arrest man lamang, mas okay na yon. Pero may nakuha tayong balita, mga kababayan, ang huling wish niya o dying wish, ika nga, kung sabihin natin, sabi niya makauwi lang siya nang tumibok pa ang kanyang puso sa kanyang bansang mahal.
Pilipinas. Yun lang ang kanyang wish. Kumbaga para bang sabihin na lang nating dying wish na. Kasi ano na talaga once sa edad, plus ang factor pa na may mga sakit na nga mga kababayan natin. Ayun lang. Ha? So para sa mga more updates pa, hintay-hintay lang mga kababayan after itong ano kaya mangyari nito. So may posibilidad na mabago mga kababayan. Baka nga po may mas bago pang balita na po ha. Hintay-hintay lamang, i-update ko lamang po kayo sa mga balita na ito. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And please like and share. Don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.